Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. So this will be our lesson number 3 for Math 8, the first quarter. Ito po ang multiplying binomials to binomial. So lately kasi walang pasok, so kailangan natin habulin yung lesson. So for today's video, I will teach you paano po nag-multiply ng isang binomial to another binomial. Okay, let's say we have this example. X plus 4 times X plus 2. So para silang binomial. When we say binomial, it is a polynomial with two terms. So two terms no, ito kami ay 2 terms. So, paano mo multiply ng dalawang binomial? Okay, the first step ay kung paano tayo multiply ng monomial sa binomial. So, by distributive property. So, pwede mo siyang gamitin to multiply these two. Paano ba ginagawa ang distributive property? So, ganito lang naman yun. So, yung first term natin, ito yung ating first term ng ating unang binomial. Yung multiply mo lang yan dito at saka dito. Okay, so yung unang term na yan, multiply mo sa kanilang dalawa. So magkakaroon tayo ng ganito. So itong first term, x, times itong unang kabila, ito rin po ay x. So yun yung una natin. No. Pangalawa, x ulit. Ito yung positive. So x, times naman dun sa isa, ito yung 2. So yung ating unang ginawa dito, yung first term ng unang binomial ay nakamultiply na dalawang ito. So, x times x, saka x times 2. Ayun yung una. Okay. Now, for the second step, ito naman 4. Ang ating multiply dito rin, at saka dito rin. Okay. Ito muna. So, kakaroon tayo dito ng 4 times x. And then, yung last natin, so positive pa rin siya, 4, and then 2. So, ano nangyari dito guys, itong second term natin ay na-multiply sa kanang dalawa. Okay, so ito na lahat yun. Now, we simplify it further. So, magkakaroon tayo ng x times x. So, x times x, the answer is x squared. And then, plus, x times 2, isang variable, isang number, magiging 2x lang siya. Lagi mo na ang number bago ang variable guys. Next tayo, plus, 4 times x, the answer is 4x. And then, the last one is 4 times 2, the answer is 8. Now, kung mapapasin niyo po dito, meron tayo diyang similar term. Ano ba yung similar term? Yung parehas ng variable at exponent. So, for this one, itong dalawa yun. So, sa dalawa ay parehas na may x as their variable at parehas din kung 1 ang exponent. So, pwede sila i-combine. So, bibigyan mo ito, bring down x squared. 2x plus 4x, the answer is 6x. And then bring down positive 8. Therefore, kapag wala na kinakita ng singular term, ito na po ang ating final answer. So we have x squared plus 6x plus 8. So para mas madali matandaan kung paano multiply ng dalawang to, you'll be using the FOIL method. So, ano ba yung FOIL method? So, the FOIL method ay isa din pong method na kung saan mas madaling matatandaan kung paano mag-multiply ng binomial to binomial. Actually, parehas yun sa kanina. Ito lang, mas ginawa lang siyang systematic or mas organized para hindi mo siya lagi makakalimutan. Okay. Ano ba ibig sabihin ng FOIL method? So, itong mga letters na we have 4 letters. F-O-I-L stands for the following. So, pag sinabi natin F sa FOIL method, ang F po ay ibig sabihin ay first. Or the first terms. Okay. Next tayo, sa O, ito naman po ay outer. Outer terms. Next po, we have the I, or the inner terms. And the L po dito ay ang last terms. Now, saan nakikita ang first, outer, inner, at last terms? Now, if we have our binomials, let's say for example, we have x plus 2 and x plus 3. This is our example. Now, paano po kinukuha ang first, outer, inner, at last? So, ang first terms, pag sinabi natin first, una, no? First term siya ng bawat isang binomial. Sabihin po ano po yung una, na nasa pinakaunahan ng bawat isang grupo. So dito, ang ating first term ay x. Sa pangalawa, ang ating first term ay x din. So itong dalawa na to,
kapag yan po natin minumultiply, we are multiplying the first terms. Sabihin po ito po yung ating first step, ang pagkuha ng f, or ang first term. Okay. Now for this one, ang ating pong first term ay x tsaka x. So sa ating pong FOIL method, ang f natin dyan ay x times x. Ayun po yung first. Kasi natin first, yung parehas na unahan ng bawat grupo. Nakuha. Next tayo, outer. Pag sinabi natin outer, sa kanila po pang kalahatan, ano po yung nasa pinakagilid? Sabihin po, nasa pinakagilid sa left at pinakagilid po sa right. So for this one, as a whole, ito pong part na to, dalawang nasa gilid, ang tawag sa kanila ay outer terms. So we have x na to, at saka yung kabila. Yung magkabilang dulo po, yung 3. Ang tawag sa kanila ay outer terms or O. Ayun po yung ating magiging O sa FOIL method. So ito po ay x, at saka po yung kabilang dulo. Tandaan po, ang O po ay yung magkabilang dulo. Unahan at dulo. Okay? Now, letter I naman ay inner. Pag sinabi natin inner, nasa pinakagitna. Ito yung kabaliktaran ng O natin. So kung O is nasa pinakalabas, ito naman po nasa pinaka-loob. So kung ano po yung naiiwan mo dun sa O, yun po yung inner. So for this one, ito po yung outer, ito po yung inner. Etong dalawa na to, ang ating inner terms. So we have 2 at saka po x. And for our L, yung last term, siya naman po yung kabaliktaran ng first term. So kanina po ang ating first term, yung unang term sa bawat grupo. Ito naman po last term is yung pangalawang term sa bawat grupo. Ito po yung 2 at saka yung 3. Ito number na to at saka po ito. Ayan yung ating last term. Okay. So yung ating FOIL po yung nabuo na, kailangan mo lang siyang i-simplify. Okay? Now for the first one, we have x times x. The answer po dyan ay x squared. X times 3. The answer po dyan ay positive 3x. Next po, 2 times x. Ang sagot dyan ay 2x. And then for the last one, 2 times 3. The answer is 6. Now, magkakaroon tayo ng similar term. Pero hindi po lagi meron similar term na. Depende pa rin po yan sa given natin. For this one, may similar term po dito sa gitna. Ito po yung 3x tsaka po 2x. So, we combine them. So, 3x plus 2x, lalabas niya ay 5x. Then, we bring down x squared at saka po yung positive 6. This will be our final answer. So, parehas naman siya sa kanina. No, ngayon, depende na yan sa inyo kung ano mag-develop nyo. Pwede kayo mag-distributive property o pwede kayo mag-FOIL method. Pero, mas ginagamit talaga ang FOIL method kasi madali siya tandaan. Okay? So, in writing the FOIL method po, hindi nyo na po kailangan pang gawin ito. So, ito po ay para lang sa mano-manong step. If you can multiply it po ng diretsyo na. For example, x times x squared ka na agad. Then x times 3, 3x ka na agad. Okay lang po yun. Ito po ay pinapakita ko lang para sa ating step-by-step process. Okay? Let's have another example. This is 2a plus 3 times 2a plus 5. Applying the FOIL method, that's our first terms. So, ang first terms dito ay ang 2a at ang 2a. Ito ang ating first term. Okay. So, gagawin tayo ng 2a times 2a. Ngayon, parang bilis tayo. 2 times 2, the answer is 4. And then, a times a, the answer is a squared. Yan, para mabilis tayo mag-solve. Okay? So, ang first term natin ay 2a times 2a. The answer is 4a squared. Ito yung ating first term. Okay. Next tayo. For our outer term, ito naman po ay ang 2a times yung 5. Okay. Yung ating O. So, 2a times 5. So, magkakaroon tayo ng 2 times 5. The answer is 10. And then, copy a. So, magkakaroon tayo ng positive 10a. Ito yung ating outer. Next tayo. For our inner terms, ito yung ating gitna. Ayan, ito yung ating I. So, we have 3 times 2a. The answer is positive 6a. Ito yung ating I sa FOIL method. No. And for the last one, the last terms, yung ating L.
So 3 times 5, the answer is positive 50. So nagawa natin yung ating FOIL method, kailangan mo lang siya i-simplify. Okay, ang ganyan natin. Now, bring down 4a squared. Similar term, yung dalawang to, so we combine. So 10a plus 6a, the answer is 16a. And then we bring down positive 50. This will be our final answer. Nakuha. Sige. Now it's your turn. I want you to answer the next question on your own. I'm gonna give you time to answer. I-post mo lang itong video para makapagsagot ka. Siguro makakasya muna tayo ng 2 minutes. I-post mo siya ng 2 minutes and then we will reveal the answer afterwards. Okay? Ito ngayon ang iyong binomials. X plus 4 and then x plus 5. Answer it on your own. Post the video para makapasagot ka. I'm gonna wait here. Okay, tapos ka na ba? Kung hindi pa, post mo pa rin. Pero kung tapos ka na, here is the solution. So for our first term, it will become x squared. Ang makakaya dun. Followed by, so like our outer terms ay 5x. Inner terms ay 4x. Last terms ay 20. Our final answer should be x squared plus 9x plus 20. Tama ka ba? Kung tama ka, very good. Kung hindi pa, i-replay mo lang yung video. Baka mas mag-gets mo siya. Okay? Now, for today's activity, kayo naman magsasagot on your notebook. I want you to answer 1, 2, 3. We will check this po tomorrow if may pasok na. So do it on your notebook, copy, and answer. Okay, now let's continue with our next part of lesson number 3, dividing polynomials by binomial. So for this one, kailangan natin mag-review kung paano mag-divide ng mga numbers. I'm sure medyo hirap kayo dito, no? Pero kailangan nyo pa rin siyang i-master kasi kung dito alam, mayroon na kayo mag-gets itong ating lesson na to. Okay? So, nasa mo siya review muna kung ano po yung tinurusin nyo ng elementary kung paano mag-divide ng mga numbers. Ito yung long division na hindi gumagamit ng calculator. Okay? So, 252 divided by 12. So, ang ginagawa dito, itong 12, divide nyo muna yan sa first two numbers sa loob. Ito yung 25. So, ilang 12 meron sa 25? The answer is 2. Lalagay nyo ngayon yun dito. No. Yan, sa tapat ng ating 25. Yung last digit niya. Ito yun. After mag-divide, ang next step natin lagi ay multiply. Kung multiply nito, itong 2, dun sa 12. Tandaan po after mag-divide, mag-multiply tayo. So, 2 times 12, the answer is 24. Saan mo lalagay yun? Dun sa baba ng 25. So, 24. After mag-divide, nag-multiply, ang sunod po ay subtraction. Minus dito sa gitna, triangle. So, 25 minus 24, the answer is 1. Ngayon, yung 1 mo, kulang na yan para makakuha ka ng 12. So, gawin natin dito, etong 2 na naiyawan sa gilid, i-bring down mo siya. No? Ito na ngayon yung 2. Bumaba dito. Ngayon, 12 na yan. 12 divided by 12, ang sagot ay 1. Alagay mo ngayon dito. Punta tayo ng step. So, 1 times 12, that is 12. Minus ulit. Kapag lumabas po ay 0 na, tapos na tayo. Ibig sabihin po, the answer is 21. So, 252 divided by 12, the answer is 21. Ganyan po ang process ng pag-divide ng numbers. Ngayon, bakit kailangan mo siyang alamin? Dahil, ito rin mismo ang ating gagawin para makapag-divide tayo ng multinomials sa isang binomial. Let's say we have this given. Ito ay isang trinomial o isang multinomial. So, we have x squared plus 5x plus 6 divided by isang binomial na x plus 2. So, paano siya dinidivide ng ganito? Okay? So, unang-una, tulad natin ginawa last time, dun sa ating numbers kanina, ito ang ating titignan. Okay. Gagawin niyo po dito, itingin lang kayo sa ating po first term. Itong x.
Okay. For our first term na x, i-divide mo lang yan doon sa first term sa loob. Itong first term na to, divide mo lang dito. So, x squared divided by x, ano sagot doon? So, paano ba yung nangyayari? X squared divided by x. Yan pa ganito, monomial sa monomial, parehas ng letter na ginagawa sa exponent, hindi na minus. So, 2 minus 1, the answer is 1. So, x na lang dito. Ibig sabihin niya, x squared divided by x, the answer is x. Lalagay mo yun ngayon dito. Ayun. No. So, itong x na to, divide lang po dito ha. Ito dalawa lang po. First term, first term. Okay. Diyan. So, x squared divided by x, the answer is x. After mag-divide, ito ang ating next step sa division. After mag-divide, multiply. Yung nasa taas, multiply mo yan dito. At saka po dito. Dalawa yan po. No. So, una muna, x times x. Lalagay mo dito, x squared. Yan po yung sagot. Tapos, okay mo lang siguro itong plus. X times 2. Ang sagot na ay 2x. Lagay mo yun dito. Ito na siya ngayon. No. Multiply mo na yan sa taas. After multiply, ang next step po ay minus. Para sa naman po yan. Mag-minus tayo. X squared minus x squared. Wala na yan. Kasi parehas naman sila. So, 0 na po yun. 5 minus 2. The answer is 3. Bring down x. So, 3x na po ngayon ang ating naiwan. Next po, bring down nyo lang yung positive 6. Ayun. Ano po yun na yung kasi siya. Ito na siya ngayon. So, kanina, ang ginawa kanina sa umpisa, divide ito, ito yung sagot, multiply dito, ito yung sagot, minus, ito yung sagot. Tapos, bring down. After mo bring down, uulit ka lang ng step mo. Kung anong ginawa mo kanina, walang umpisa. So, kanina, ang ating first step, ito, divide dito sa umpisa. Ngayon naman, ito na yung panibagong equation or expression. So, itong unahan, divide dito ulit. So, 3x divided by x, ano sagot doon? The answer is positive 3. Positive 3. No. Paano nangyari yun? So, 3x divided by x. So, 1 to, 1 din to. Makaka-cancel na yan kasi wala naman talaga siya. Kasi 1 minus 1 ay 0. So, 3 na lang po. Kaya po naging 3. Okay? Ayan. So, naging 3 na siya. After makuha yung 3, multiply ulit dito. At saka po dito. So, yung dalawa ulit. Tuwa na yan kayo sa kabila sa x. No? So, 3 times x, the answer is 3x. And then 3 times 2, the answer is 6. Kapag yan pinag-minus mo, dahil parehas naman lahat, the answer is 0. Ngayon, kung sino na po yan, therefore, our final answer, pinarate na lang dito, x plus 3. O, ito po yun. No, ano po yung nasa pinaka-taas. So, ang sagot dito ay x plus 3 if we divide x squared plus 5x plus 6. So, ganito po mag-divide ng isang multinomial sa isang binomial. At wala pong shortcut to. Ito na po talaga yun, guys. So, kailangan po magawa siya. Ang tip lang sir dito, usually nagkakaroon tayo ng ganitong part. No? Ako sa magiging magkaparehas talaga yung pinaka-dulo. Kasi para maging 0 ang ating sagot. Now, let's have another example. We have x squared plus 10x plus 21 divided by x plus 3. So, paano ba ito? Kino-compute ulit. So, ang ating first step ay ang magtingin muna sa first term at sa first term. So, ito po ay 2, tsaka 1. So, x squared divided by x, parang minus lang naman ito guys. So, 2 minus 1, the answer is 1. Alagay niyo po sa sagot sa pinaka-taas. Dito yun. No. Ito yung first step lagi ha. After nun, meron sa sagot sa taas na x. Multiply mo yun ngayon, dito, at saka dito. Ito muna. X times x ay x squared. Okay. Next. X times 3 naman, the answer is positive 3x. After mo ko yung dalawang to, mag-minus na po tayo. Ito na po yun. Cancel na to kasi parehas naman siya. So, 10 minus 3, the answer is 7x. Ayun po siya, no? After mag-minus, nakapag-minus ka dito, bibring daw mo yung naiwan. So, yung plus 21,
bring down, ito na ngayon yung plus 21. Then, back to start ka sa ginawa mo kanina process. Ito na ngayon yung ating expression. Ito na yung ating binomial. So, kanina, ang ating first step, itong dalawang to, ngayon naman po itong dalawang to naman. Okay. So, x, 7x divided by x, makakancel yung x dyan, ngayon na lang po ay 7, or positive 7. 7x divided x po ay 7. After makuha itong 7, multiply mo itong 7 dito, at saka po dito ulit. So, 7 times x, the answer is 7x. 7 times 3, the answer is 21. Okay. Ngayon po, dapat magkakaparehas yung pinakadulo yung part ha. Kasi pag yung nagkaparehas, ibig sabihin po mali po yung number na nilagay nyo po dito. Okay. Next tayo. Minus pa rin to. So, para parehas na po yan, therefore this is 0. So, our answer po for this problem ay x plus 7. So, depende pa rin po ang solution nyo sa kung gano'n man siya kahaba. Depende po yun po yung terms na binigay dito. Pero I will always give you po trinomials lang. So, ibig sabihin, lagi po ganito lang ang solution nyo for the topic po na ito. Now, it's your turn. So, tulad kanina, I will give you a question or a problem here and then I'm gonna give you time to answer. I-pause mo lang yung video para magkaroon ka lang tayo magsagot. And kapag tapos ka na, i-play mo na ulit. Okay? Ito po ang ating question. X squared plus 8x plus 15 divided by x plus 5. Okay. Now, pause the video para makasagot ka. I'll be waiting for you. Ayan, tapos ka na. So, kapag hindi ka pa tapos, i-pause mo lang to. Kapag tapos ka na, play mo na. Okay. Ito na po ang sagot sa ating problem na to. Sana tama. So, una-una, the answer po sa taas ay ito na ang sagot sa ating problem kanina. So, sana tama ka dito. Okay? The first part, ang sagot natin ay magiging x po sa taas. Ito yun. X times x, the answer is x squared, plus x times 5, the answer is 5x. Then we subtract. Wala na to. 8 minus 5, the answer is 3x. Bring down, positive 15. So, baba. Then 3x divided by x, the answer is 3. 3 times x, the answer is 3x. 3 times 5, the answer is 15. If we subtract this one, the answer will become 0. Therefore, our answer po ay x plus 3. Uy! Nakatama ka ba doon? Kung tama ka doon, very good. Ngayon, kung mali ka man dito, pinag-play mo lang yung video ng paulit-ulit hanggang sa magets mo na ang gagawin. So ano? First 10 tayo? Siyempre, hindi pwede. Okay, so this will be your secret ulit. Kasama nung kaninang activity, this will be the part 2 of your activity today. So, pakisagot na lang dito ulit. You will check this po tomorrow if meron na tayong pasok. Okay? So, I have here 3 given problems po. Pakisagot na sa notebook. Copy and answer. You will check po tomorrow if meron na po tayong pasok. Okay? That's it for our lesson number 3. Sana po nag-get siya po. Lesson if you have questions, kindly mention lang po sa ating po GC para masagot po ni Sir Yan. Okay? If medyo may malabo dyan, medyo hindi pa rin na-gets, paki-replay lang po ulit ang video. That's it for today, guys. See you po tomorrow. Sana, if may pasok. Okay? Bye-bye.